الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدار. فصل ويجوز النسخ بدليل الخطاب. Nandito pa tayo sa mga bab, ano-ano ang mga khitab. Kasi yung khitab na napag-alaman natin na ang pwede lang magnasa ay khitab. Yung khitab na yun yung syariat, utos ng Allah o kaya salita ng Rasulullah, o kaya utos ng Nabi. Yan ang tinatawag ng pwede pang nasa. So sa mga dalil na yun, nasaan doon? Ano binanggit niya yung ilan, yung Quran, pwedeng inasak ng kapwa niya Quran. Yung Quran, yung hadis, pwede niyang inasak yung kapwa niya hadis. Yung hadis mutawatir, pwedeng inasak ng kapwa niya hadis mutawatir. At yung hadis ahad, pwedeng inasak ng hadis mutawatir. Kasi yung hadis mutawatir, mas malakas. Ang mas'ala, yung hadis mutawatir, pwede bang inasak ng hadis ahad? No. Nasabi rin nila na hindi pwede. Kasi mas malakas yung hadis mutawatir kaysa hadis ahad. So yun yung mga kwa. Tapos itong panibagong mas'ala na naman, sabi niya, وَيَجُوزُ النَّسْخُ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ. At pwede magnasa gamit ang dalilul khitab. Alam naman natin ang mapumukhalafa na ang mga Hanafi na hindi sila gumagamit niyan. Kasi para sa kanila na ang mapumukhalafa ay idinagdag. Kung gagamitin natin ang mapumukhalafa na para nating dinagdagan yung sinabi. Sana halimbawa, dumating ang isang lalaking ulama. Kasi kaya natin dinagyan ng ulama. Kasi nga merong mafhum yun kasi sifat yun. So yung sifat na doon nilitaw yung mafhum mukhalafa. Ibig sabihin ng salitang ganun na hindi dumating yung lalaking hindi alim. Hindi maana nito. Yan ito. Etika dumating ang isang lalaking alim. Ibig sabihin ang kabaliktaran nun, yung hindi alim, hindi dumating. Na yung salitang hindi alim, hindi dumating, na yun ay itinagdag doon sa sinabing dumating ang lalaking alim. Ani pa gumano nito, yun ang pananaw ng mga Hanafi. Nasirang tanong natin. Sa atin na parang sinabi pa po. So, yung dalilul khitab, kaya yung mapumukhalafa, ginagamit natin. So, dahil sa ginagamit natin na pangdalil ang mapumukhalafa, nasabi niya na pwede rin ipangnasa bidalilul khitab. Ang mapumukhalafa. Bakit? Li'annahu dahil siya na dalilul khitab na fi ma'nan nutqi ay nasa kahulugan ng mantuk. Mantuk ko pa man yung binigkas. Nutqi, itlaqil masdar, wa iradat ismil maf'ul ay fi ma'nal mantuk. Sa kahulugan ng mantuk. Alal madhab sahih. Sa madhab na sahih. Yung sa madhab na sahih. Wa min ashabina man ja'alahu kal qiyas. At ilan sa mga ashab natin na Syafi'i naman yung sila ja'alahu, ginawa niya siya na dalilul khitab kal qiyas, parang qiyas. Ginawa niya yung mapumukhalafa na parang qiyas. Pero anong qiyas? Qiyas khafi. Qiyas khafi. Kasi kung qiyas jalina, yun na yung tinatawag ng mafhum muwafaqah fahuwal khitab. Lagi ito na mamimingot ang qiyas. Hanggang sa pinangalanan ni Imam Syafi'i yung mafhum muwafaqah na qiyas jali. Qiyas na jali. Pero itong mafhum mukhalafa na parang sabi niya kal qiyas, yan qiyas khafi. Kasi yung qiyas dalawa, qiyas jali at saka qiyas na khafi. Kung gano'n na fa'ala hada ay fa'in jarayna ala hada ay ala ba'di ashabina ala hada ay ba'di ashabina
na la yajuzu an nasakhu bihi, na hindi pwedeng ipangnasak bihi bidalil al-khitab. Kung dito tayo maninindigan sa court na ito, na yung dalilul khitab na hindi pwede. Bakit? Kasi yung qiyas na hindi pwede ipangnasak. At hindi ko pa kayo so ijma magnasak na yan ni qiyas, pwede ipangnasak. Kasi yung qiyas na yan, dumating yan pagkatapos ng pagkatapos ng tawag dito, pagkatapos na ng Nabi, dumating yung qiyas. Pero meron ding nangyayari ng qiyas na naganap sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung yung qiyas na yun, na ayon sa mga ulama ng Shafi'iyya, kung pa kayo ito magnasak yung qiyas na yun, kasi sa panahon yun ng Nabi. Yaman ito, sa panahon yun ng Rasulullah. Pero kasi pag sinabing qiyas, na dito na nangyari sa bandang hulihan pagkatapos na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya in general, sa umum na hindi pwede ipangnasak yung qiyas. Yaman ito. Pero wal awwalu adharu, pero yung unang qaul, yan al-madhabus sahih na adharu, yun ang mas adhar, mas klaro sa mga salita. Wa man nasakh, napatungkol naman sa nasakh bi fahwal khitab sa mafhum muqalam na wawa at siya na mafhum muwafaqa na at-tanbihu, isang pangalan niya tanbih o kaya qiyas jali na fala yajuzu ay an-nasakh bihi, na hindi pwede siya na an-nasakh bihi. Bakit? Li'annahu qiyasun, kasi nga ang mafhum muwafaqa na yan ay qiyas. Qiyas yan. Qiyas. Wal qiyas na la yajuzu an-nasakh bihi. No, na yung qiyas ay hindi pwedeng ipangnasak. Wa min ashabina man qala yajuzu an-nasakh bihi. Yung may bihi na yun yung nasikha. Yawan ito, yung may bihi yun yung nasikh, yun yung panibagong dalil ba man aalisin niya yung hukom nung nauna. Hindi man nagbihi. Ayaw yung naka-majrur sa ba. Kaya wa min ashabina man qala yajuzu an-nasakh bihi li'annahu kan-nutqi. At ilan sa mga ashab natin nagsasabi na yajuzu an-nasakh bihi, pwedeng ipangnasak bihi bi fahwal khitab, na li'annahu, dahil katotohanan siya na fahwal khitab na kan-nutqi ay kalban tulad ng binigkas. Parehas lang ng binigkas. Khilaf ng musasa. Faslun wala yajuzu an-nasakh bil qiyas. Ito na yung sinasabi natin na hindi kinasak ay naskhul Qur'ani wal hadis bil qiyas. Wa qala ba'du ashabina, at sinabi ng ilan sa mga ashab natin, yajuzu bil jaliyyi minhu dun al khafi. Ilan sa mga ashab natin sinasabi niya, pwede daw na tawag dito, magnasak bil jaliyyi minhu, yung qiyas jali. Minhu min al qiyas dun al khafi, hindi yung qiyas na khafi. Ayun, sabi niya na pwede daw sa gamit ang jali. Ayun na yung jali na gito sa pahwal khitab. Qiyas jali ay ningaranon na Imam Ash-Shafi'i. Hindi yung khafi. Yung khafi kasi na, ang murad ng khafi na hindi yung kasi yung kanyang ilat ay masyadong mahina. Yung ilat ay na masyadong mahina. Yun ang tinatawag na qiyas khafi. Pero magagamit ka rin. Kung pagdating sa qiyas. Pero pag pangnasak na hindi pwede. Hindi pwede. Kasi ang maksud dyan ang qiyas na nangyari yan pagkatapos lang natin. Ang sagot natin yan natin kung hindi nga pwede sa ijma, gamitin natin ang ijma na pang-qiyas, pang-nasak. Ito pa kaya qiyas. Wa minan nasi man qala yajuzu.
At ilang naman sa mga tao na sinasabi nila na yajuzu, pwede siya ay an-nasxu pag nasak bikulli dalil, sa bawat dalil na yaqa'u bihi al-bayan wat taksis, na magaganap bihi bidalil al-bayanu, ang paghahayag, wat taksisu, at pagpabawas. Di ba, no? Taksis. Ang nabayang pirama na taksis na pagpabawasan. No, ibinigyan lang natin ng ganyan para mas madaling maintindihan. Taksis na pagtatalaga tingnan. Dinaanan na natin ang bag ng taksis. Nawahada khata. At itong ganitong salita ay makalam na man qala na khata'un, yan ay mali. Wahada ay al-qawlu bi jawazi, no, al-qawlu bil jawaz na khata'un, mali. Bakit? Li'anna al-qiyasa, dahil katotohanan ang qiyas na innama yasihu, sa katunayan na siya na qiyas idha lam yu'arid nasun, kapag hindi nakipagmu'arada. Ariyo, hindi nakipagpanggaan sa kanya na al-qiyas, nasun, ang nas. Yan nga yung nas. Pamana alam na natin kung ano ang nas, no? Ang nas na ito yung malaya kamilu illa wahidan. Ito yung salita na hindi nagkataglay ng kahulugan maliban sa isa. Kumain ka ng kanin. Yung salita na yan, nasa prangka. At yung pagiging prangka na yan, wala nang hindi na yan magtatakbo sa ibang kahulugan. Gikimanaan nas. Nabalagin yung zahir, na yung dalawang kahulugan no pa man, yung isa na mas klaro, na yung isa na hindi klaro. Na yung kukunin doon na yung zahir. Yaman dito? Nas. Faidahaga na hunaka nasun, na kapag meron doon, ay halat ta'arud, sa oras ng ta'arud, nasun, merong nas, yukhaliful qiyas, sumasalungat siya na annas al-qiyas, sa qiyas, na lam yakun lil qiyas hukmun, na wala nang hatol para sa qiyas. Yan hindi na natin pwede gamitin yung qiyas pang dalil. Kasi yung qiyas na yan, kapag wala dalil na sarili, pag nandyan yung dalil na sarili, hindi natin pwede gamitin yung qiyas. Ngunit, kasi yung qiyas na yan, na ala jihatil aqal, na yung nas na ala jihati as-sam'i, wan naqli, yung kasi yung dalil, nagaling yan sa tawag dito, nakal at saka sama, narinig lang, galing sa banal umama. Meron tayong kaida, idha ta'arad al-aql wan naqlu, uddima an-naqlu. Pag nagbanggaan ang akal at saka nakal, naunahin ang nakal. Ayan, nakal na ito sa mga dalil na sarili. Siyempre, yung qiyas kasi, na yan ay kumbaga sa mga dalil na ginagamit natin, na yan na yung panghuli o pamana, yan na yung pinakalas na gagamitin. Mana last chance o pang last chance na yan. Ibig sabihin, kung walang makita na dalil sa Quran, wala rin makita na dalil sa hadis, wala rin makita na ijma, na doon natutungo sa qiyas. Doon natutungo sa qiyas. Pagabat marami pa. Kasi katulad ng mga sadul dara'i, maslaha mursala, yung kaul ng sahabi, at iba pa. Uruf, mga lahat yan mga tinatawag na mga dalil, al-alahas bi ikhtilaf, nakasalalay sa mga khilaf din ng mga ulama, yung mga ginagamit nila yan na mga dalil. Pero yung muttafaq na dalil na itong apat na ito, tapos may tartib, Quran muna, hahanapin mo na sa Quran, kung wala sa Quran, hahanapin mo na sa hadis, kung wala sa hadis, natitingnan sa ijma. Pero ala kullihan na yung ijma na yan, yan na talaga yung, kumbaga na pag-watch na yan ang ginamit na dalil na hindi mo na kailangan sumuri ng matagal. Hindi katulad ng mga ayat at saka hadis, na kasi na yung sa Quran, totoong hadis mutawatir ang Quran, totoong mutawatir at saka yung kwan niya ng pati upama. Kaya lang upama na yung mafhum niya na doon nagtatalunan ng mga ulama. Pero di makapida-pida sa mga ulama.
yung dilala ng Quran, okay dito. No, ang masala ngayon ay yung pag-istinbat ng hukom mula doon sa Quran na doon nagtatalunan niya. Hindi katulad ng ijma, hindi po kailangan mag-istinbat. Ito po pag-istinbat, nagkaisa na sila. Ariyo, hindi na kailangan mag-istinbat. Ito. So dahil doon, napala yajuzu an-nasakh bihi, na hindi pwede ipang nasakh bihi fil qiyas. Faslun wala yajuzu an-nasakh bi adillatil aqli. At hindi rin pwede ipang nasakh yung mga dalil aqli. Pag-alaman natin na yung dalil aqli na dalawang klase. Ariyo, ito binanggit niya ulit. Bakit? Lianna dalil al-aqli darbani. Dahil yung dalil aqli na darban. Ano una? Darbun la yajuzu an yarida syar'u bi khilafihi. No, isang klase na la yajuzu na hindi maaari an yarida na dumating ang agama bi khilafihi na salungat sa kanya niya na darbun. Itong bagay na ito na hindi pwedeng dumating sa kumbaga na hinatulan natin na ang Allah ay iisa ibarat ko. Hindi ko pa kayo magdama ko Quran o di na hadis o di na ijma o di na qiyas na ang Allah ay dalawa. Ito ko pa kayo. Bakit? Kasi na mustahil sa akin, mustahil sa isipan. Kumbaga na hindi matanggap na yun ng isipan. Kasi imposible. No, hindi imposible. Mustahil sa akal. Meron din natawag na mustahil sa adat. Ariyo, anong halimbawa? Isang babae na dalawang asawa na lalaki. Ito na mustahil adi. Ariyo, mustahil sa adat o baba. So yun yung tinatawag na hindi yun pwede ipangnasa. La yajuzu an yarida syar'u bi khilafihi. Ito yung isang bahagi ng dalil akli na yung hindi pwedeng dumating yung syara na sumalungat sa kanya. Ito nagbigay siya ng mga halimbawa. No, sa madaling salita, no, ito ay sa mas'ala tauhid. No, na mas'ala tauhid na kinilala natin ng Allah Ta'ala na hindi tayo nangailangan ng mga dalil mula sa Quran. Hindi tayo nangailangan ng dalil mula sa hadis. Na tayo ay halimbawa isang awam na wajib pa rin sa atin mag-iman sa Allah. At isang Kristiyana din mga pangadi na wajib mag-iman sa Allah na noong pumasok siya ng Islam, doon ay pulangian siya. Wala siya kalam-alam. Pero dahil sa napatunayan ng sarili niya na iisang Allah, dahil nga doon sa dalil akli na meron siya, yung katinuan na binigay sa kanya ng Allah, at tinanggap sa kanya ng Allah yung kanyang pag-Islam. Riyo, wala yung tasawwaru nasxu syar'i bihi na hindi mailarawan. Nasxu syar'i na inasakh ang syara' bihi bil aqli. Wa darpun yajuzu an yarida syar'u bi khilafihi. At yung isang bahagi naman na ito yung tinatawag na pwedeng dumating ang agama bi khilafihi na salungat sa kanya bi khilafi darbun. Na ito naman wa huwa at siya na darbun na al-baqa'u ala hukmil asli. Ito yung hanggang sa walang dumating na utos na siyempre isa po noong hindi ka pa inutusan magpakalbo na magpapakalbo ka hindi. Ariyo, pero nung dumating yung utos na pagpapakalbo, ngayon mahaba ang buhok mo. Wala pang utos o pag. Kasi itong bahagi na ito na ikaw mismo ang magpalagay. Ano kaya? Pwede kaya magalit si Ustad? Ariyo, o hindi? Ibarat ko. Nati, sa adat na kung kaya rin. Kupaya ka rin lang itanong ko. Ano? Why? Ay normal pa man, natural na na. Kapag turong na ko, di. Natural. Ay yung mga bagay na, yung mga bag sa madaling salita na yung ginagamit natin na dalil akli, na yung mga tinatawag na mga bagay na hindi imposible na ito siya. Na darating yung syariat na sasalungat. Diba, ngayon nyo, sabi kayo mga paman na mga mahaba ang buhok, may ako masusubuan. Ito na, sukit at magpakalbo kayo. Nagkapa kaya magpakalbo kayo, hindi? Pwede hindi. Ano pa magpawan? Kapa kayo, hindi? Pwede. Sabi nila na, walang pumipigil. Ang pipigil lang doon na yung
susuway na yung susuway na hindi yung susuway na syariat yung susuway. Ariyo, o kaya yung hukom ang susuway. Ay, yung gawain ng tao, yung af'alul mukallaf ang susuway. Ariyo. Ano ang una, walang sambayan? Oh, sa kumyo na walang sambayan. Na pwede bang mabutos ang agama ng magsambayan? Oh, wala naman. Ariyo. Yun di man na, dati sabi niya, noong wala pa na wahuwa al-baqa'u alal-hukmil asli. Yun yung pananatili sa dating hukom, hukmil asli na dating hukom. Ariyo, wadhalika innama yujibul amal. Wadhalika at iyon sabi niya, wadhalika at iyon ay al-baqa'u ala hukmil asli, yung mananatili sa dating hukom. Yun na muna yung ipang-aamal mo. Hanggang sa walang dumating na utos, ayun lang muna. Hanggang sa hindi ka pa inutusan magpakalkula, gamitin mo muna yung long hair mo. Anong pakin mo sa long hair ko? Ariyan sila. Kung hindi ba ako masusubuan, ayaw mo sa gusto na rin. Wa innama yujibul amal bihi, at ang katotohanan, yujibul amal bihi, inuobligan niya na baqaul asli yujibul amal bihi, inuobligan niya na al-amala bihi ay bil baqa ala hukmil asli, o kaya bihi bidalika inda adami syar'i, sa oras na wala pang syar'u. Nayada syar'u na faida wujida syar'u, na kapag merong syar'u na batalat dilalatuhu dalalatuhu, batal ang pagsasaad niya na al-baqa'u ala hukmil asli. So dahil yun na pala, yajuzu an nasakh bihi, na hindi rin pwedeng ipang-nasakh bihi bil aqli. Yung akal na hindi ko pa kaya. Ito na naman yung paraan kung paano na gamitin ang nasib mansub. Unang-una, tinalakay niya sa atin kung ano ang pagnasa. Pangalawa, tinalakay niya sa atin kung ano yung ginagamit pang nasa. Pangatlo, tinalakay niya sa atin kung paano, ano-ano yung mga bagay na pwede inasa. At ano-ano yung mga bagay na gagamitin pang nasa. Itong last na pinag-aralan natin. At ito na naman na paano natin malaman ang nasib mansub. Paano natin magagamit dito? Ngayon na, dito na tayo sa bahaging istikmal. O gagamitin na natin yung mga nasib mansub. Nalaman na natin yung mga materialis na ngayon nagagawa na tayo ng bahay. Gagawa na tayo ng bahay. Ito yung bab ma yu'rafu bihi an-nasikh wal mansukh. Wallahu a'lam. Kasi dito pwede pala kasi dito po. Yang madali. Inam tayo. Tayo na yung, pa kaya may namang